Alam mo yung pakiramdam na dati siya yung unang nagme-message, siya yung excited kausap ka kahit madaling araw. Tapos ngayon, biglang cold. Hindi na siya nag-initiate. Ang replies niya parang HR email. Noted. Okay, sige. At ikaw ngayon, nag-overthink ka na. May iba ka na ba? May mali ba akong ginawa? Bakit parang ako na yung humahabol? Pero eto ang hindi mo alam. Minsan, hindi ka nawawalan ng chance. Nawala lang yung challenge. At kapag nawala yung challenge, nawawala ang attraction. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa'yo kung paano mo babaliktarin ang sitwasyon. Na mula sa ikaw yung naghahabol, siya na yung mag-iisip sa'yo buong gabi. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Ka-discarte chicks, bilang babae, sasabihin ko sa'yo ang totoo ha. Hindi kami basta-basta nagiging cold. Hindi yan biglaan, unti-unti yan at kadalasan hindi dahil may mali sa'yo bilang tao, kundi dahil nagbago yung behavior mo. At kapag nagbago ang behavior mo, nagbabago din ang nararamdaman namin. Number 1, nawawala ang thrill. Naging sobrang predictable ka. Balikan natin noong umpisa, hindi ka madaling basahin. Minsan mabilis ka mag-reply, minsan hindi. Minsan busy ka, minsan wala. Minsan sweet, minsan chill lang. May excitement. Pero ngayon, alam na niyang galaw mo. 8 PM magte-text ka, mag-post siya, magre-react ka agad. Mag-chat siya, sagot ka agad. Parang routine ka na lang. Psychology behind this, ang utak ng tao lalo na sa attraction, naa-addict sa uncertainty at reward system. Parang sugal. Kapag hindi niya alam kung kailan ka magpaparamdam, mas naiisip ka niya. Pero kapag guaranteed ka, wala ng thrill. So what to do? Number 1, control your availability. Hindi ibig sabihin na magpapakabisi ka, kunwari. Pero wag mong gawing priority ang bawat message niya. Example, dati, reply agad in 10 seconds. Ngayon, 20 minutes. Minsan 1 hour. Depende sa ginagawa mo. Importante hindi ka naglalaro. Pinapakita mo lang na may buhay ka. Number 2, break your pattern. Kung lagi kang good morning text, biglang wag mo na. Kung lagi kang nag-aaya, biglang chill ka muna. Let her feel. Bakit parang iba na siya? At kapag nagtanong na siya, good sign na yan. Tanong ko sa'yo, mas iniisip mo ba yung taong laging nandyan o yung taong hindi mo mahulaan? Be honest. Number 2, nasobrahan mo siya sa attention. Ito yung ego boost. Okay, ito medyo sensitive kasi karamihan sa lalaki akala nila kapag mas marami akong effort, mas mamahalin niya ako. Mali. Sa simula, yes, okay. Pero kapag sobra, nagiging background noise ka na lang. Sa psychology, kapag nasanay ang babae na lagi mo siyang pinupuri, nagiging expectations na yan. At kapag expectation na, wala nang impact. Isipin mo, araw-araw mo siyang sinasabihan ng, ang ganda mo? Sa una, kikiligin siya. Pero after 2 weeks, normal na lang. Pero kapag hindi mo sinabi for a few days, tapos bigla mong sinabi ulit, boom, mas ramdam niya. Compliment only when genuine. Huwag lahat ng post niya, may reaction ka. Huwag mong iparamdam na kailangan mo siyang i-please. Palitan mong mindset mo. Ang mali, paano ko siya mapapasaya? So ang tama, worth ba siyang pasayahin? Malaking ship yan. So pangatlo, masyado mo siyang ginagawang center ng buhay mo. Real talk lang ha, kapag nakita ng babae na umiikot ang mundo mo sa kanya, nawawala ang excitement. Bakit? Kasi wala ka ng sariling identity. Sa psychology, ang babae naa-attract sa lalaking may purpose, direction, at passion. Hindi yung nakabantay lang sa online status niya. So ang gawin mo,
Step 1, improve yourself physically. Hindi kailangan maging model, pero at least malinis ka. Presentable, may effort. Trust me, malaking factor yan. So, step 2, build your own life, career, side hustle, hobbies, social life. Kapag busy ka sa growth mo, hindi mo kailangang magpanggap. Natural kang nagiging attractive. Step 3, show it subtly. Hindi yabang. Pero let her see you're improving, you're enjoying life, you're not stuck. At kapag nakita niya yan, mag-iisip siya. Bakit parang mas gumaganda ang buhay niya? 4, selos without being obvious. Okay, medyo spicy na tayo. Hindi mo kailangan pagselosin directly, pero kailangan niyang maramdaman na hindi lang siya ang options mo. Sa psychology, ang babae instinctively nagre-react kapag may competition. Hindi dahil insecure siya, kundi dahil ayaw niyang mawala ang isang bagay na may value. So the smart ways is be social, lalo na offline. Makipag-usap sa ibang babae casually. Mag-post ng group hangouts. Important rule, walang fake, walang pilit, natural lang. So kapag tinanong ka, sino kasama mo? Huwag detailed. Sabihin mo lang, friends lang, chill night. Simple, calm, mysterious. At doon mag-iisip na siya, mag-isa. So number 5, silence is power. Ito ang ginagawa ng karamihan ng lalaki. Kapag lumayo siya, hinahabol agad. Wrong move. Sa psychology, kapag ikaw ang habol ng habol, ikaw ang nawawalan ng value. Pero kapag ikaw ang umatras, biglang nagbabago ang dynamics. How to use silence properly. Huwag mong habulin agad. Huwag ka mag-double text. Huwag ka mag-demand ng explanation. Let her feel your absence. Hindi ito silent treatment. Hindi ka nananakit. Nagbibigay ka lang ng space at respeto sa sarili mo. So number 6, ayusin mo ang frame mo. Pinaka-powerful yan. Ito na yung pinaka-core kahit gawin mo lahat ng tips. Kung mahina ang frame mo, babagsak ka pa rin. So, ano ang frame? Ito yung confidence mo, boundaries mo, self-worth mo. Kapag solid yan, ramdam niya kahit hindi ka magsalita. So, deeper action steps is number 1, set boundaries. Kapag ni-cancel ka last minute, sabihin mo, okay lang. Pero next time, let's respect each other's time. Calm at firm. So, step 2, don't tolerate disrespect. Kapag may attitude, huwag mong patulan. Emotionally, stay calm. So, pangatlo, be willing to walk away. Ito ang pinaka-attractive sa lahat. Kapag alam niyang kaya mo siyang mawala, doon siya kumakapit. Isipin mo ito, may dalawang lalaki. Yung isa laging available, laging sweet, laging naghihintay. Yung isa naman, busy, confident, hindi needy, may sariling mundo. Ngayon, tanong, sino ang mas iniisip mo habang mag-isa ka? Sino ang gusto mong i-text kapag hindi ka sure kung magre-reply? Exactly! Kadiskarte chicks, hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging gwapo. Hindi mo kailangan manghabol. Kailangan mo lang maging lalaking may self-respect, may direksyon at hindi madaling makuha. At kapag naging ganun ka, hindi mo na kailangang pilitin siya. Kusang babalik ang atraksyon at minsan, siya pa ang hahabol sa'yo. So ayan mga kadiskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-suporta at taga-panood na sina Mr. Fitness Wabe Official, watching from Dubai. Shoutout po sa inyo dyan sa Dubai. At
kay Dionisio Castillo, taga Antipolo Rizal, Sampaga, Ilang-Ilang Street. Renan Morandarte from Zamboanga City, Rizalito Abad from Bagong Pook, Pila, Laguna, Malani Ratans ng San Jose City, Nueva Ecija, Carlo Villagante from Negros Occidental, Boretao TV from Angeles City, Pampanga, Resty Manalad from Nueva Ecija, Jomer Bismonte, watching from Legazpi, Albay, Zacarias Mendez, taga Surigao City, Manuel Maligat, taga Camarines Norte, at kay Rene Rojas, taga Molino Reg, Cres, Cavite. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood. Mga ka-Discarded Chicks, dahil po sa inyo patuloy at lalo po akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa nasa-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Discarded Chicks at sabi ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor, na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.